I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. Amen. Naimbag nga morning kakabsat. And once again, welcome po sa ating morning devotion. It's Thursday. Thursday na naman. And March 13 sa ating pong kalendaryo. Mabilis ng panahon. Kahapon, first week lang. Ngayon ay second week. Ay, kahapon. First week, guys, ang bilis. Yan, mamaya mamalay-malayan natin. It's December na naman. And Merry Christmas na naman sa atin. And so anyways, good morning po sa mga mga kasamahan ko po dito, mga live viewers po natin, sa mga nasa Google Meet, and ganoon din sa mga nasa Facebook Live. And bago lahat, ay nais kong bigyan ng pagkakataon yung mga kasamahan ko po dito para bumate. Baka meron po silang gustong batiin na nakikinig po ngayong umagang ito. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at makinig po tayo ng Word of God. Good morning po sa ating lahat at enjoy po natin yung pakikinig po natin ng Word of God. Ayan, si Sister Krisha tsaka si Sister Kiray. Yan. Sorry. and ano pala, Ruby may daw kasi dalaga na. Dahil ganun din yung mga kasamahan po natin dyan sa Google Meet. And Ma'am Geraldine, bumati po kayo. Baka meron po kayong gustong batiin po dito. Ma'am Geraldine, bumati po kayo. Baka meron po kayong gustong batiin.
narinig ko na po. Okay. Ano po? Narinig na rin po namin kayo, ma'am. Okay po. Anong question po? Wala pa pong question, ma'am. Wala pa pong question, ma'am. Baka meron po kayong gustong batian, ma'am. So far, siguro wala naman po. And every day is going good on school. And I thank God my family is alive. God is good all the time. Amen. Mamaya po antayin niyo, ma'am. Baka may gusto rin bumati po sa inyo. Yan. Ma'am Isabel, please open your cam. Wait lang. Naimbag nga. Naimbag nga agsa pa. Ito tayo namin. Ang medyo yayos ko lang yung aking pagmumuka. Wow. Good morning, good morning. Yan, di na kailangan ayusin, ma'am, yan. Maganda naman na siya. And anyway, sa ating, kasama dyan sa Google Meet, good morning po sa inyo. At ganun din po yung mga kasamahan po natin na nakikinig po dyan sa Facebook Live. Batiin lang po natin. Naimbag nga morning kay Ma'am Rolin Sanet. Good morning po sa inyo. Kay Sir Digno. Hindi natin ni Krisha. Dapat may lechon tayo dito. And kay Sir Digno, Sir Ariel, good morning po sa inyo. And Ma'am Heidi Sanet. Sir Salvador Bore, good morning po. Kay Ma'am Myra Salarzon. Ma'am G, good morning po sa inyo. Ma'am Beth, good morning po. Kay Ma'am Emilia, good morning din po sa inyo. Yan, makasamahan natin na working dyan. Sir Philip, and kung maaari ay mag-join po kayo. Kung kaya naman po ay mag-join po kayo sa Google Meet. Yan, sino pa ba yan, Mark? Wala na. So far, yun pa lang yung mga kasamahan po natin na nakikinig po dyan sa Facebook Live. So anyways, enjoy po natin yung pakikinig po ng salita ng Diyos ngayong Thursday morning. And so napakaganda na umaga pa lang, maaga pa lang ay meron na tayong salita ng Diyos na napapakinggan para maihanda po yung buong maghapon po natin. And mga napapakinggan na maaring makatulong po sa atin para sa ating paglago spiritually. Yan. So napakaganda po yung napakaganda po yung lesson po natin, yung topic po natin for this month ng March. Yan. So patungkol po yan sa commit to attend church services. Yan, kaya minsan ito po yung po natin, nanineglect po nating mga Christians. Yan, na nakakalimutan po natin na minsan na ipagpapalit natin sa anumang bagay yung pag-attend po ng mga church services po natin. Pero tandaan po natin yung sinasabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 25. Nasabi nga po ng Bible po dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. So, kasama po natin sa Google Meet si Ma'am Emilia. Anyways, working single din naman si Ma'am eh. Welcome po. Welcome po sa sa team Panagsagana pa. Ayan, so yun po yung sasabi po ng Bible po dito na kung meron mang bagay na hindi po natin kakalimutan, ito po yung pag-attend sa mga church services po natin. Sa mga sabi nga laging sinasabi po sa atin na hindi lang po basta gathering po 'yan. Okay? Yan. So, sino po yung mga kasama po natin dyan? Unang-una, yung Panginoon. And pangalawa, yung mga kasamahan din po natin na believers. Kung ninineglect natin yan, sino yung gusto nating kasama? Sino yung gusto nating i-meet? And saan tayo gathering gustong pumunta? 'Di ba? Minsan nga, pag may mga, may mga gatherings na narinig tayo na magbibigay. May ibibigay na ayuda, may ibibigay na cash, may ibibigay na ganito, may ibibigay na goods, ganyan. 'Di ba? Ang ginagawa natin maaga nating pinupuntahan, 'di ba? Nakakalungkot naman na kapag pagdating sa church services ay naiisip natin na pinagpapaliban natin, and sometimes dumarating tayo, laging sinasabi ni pastor sa atin na come on time. Na bago mag-uumpisa yung service ay dapat ando doon na po tayo.
So minsan pag iniisip natin, ay, sige mga testimony pa lang naman yan. Pag once ni memory verse pa lang naman yan. Yan, may announcement pa naman. Diba? Pero hindi natin alam na kasama yun doon sa program ng church service natin. Yan, kaya hindi po natin dapat mamimiss po yun. Yan, kaya yun nga, nakakalungkot na minsan pag may mga ibang mga, sa ibang mga gatherings ay sabi nga ni Pastor, masigasig tayo na pumupunta and masigasig tayo na talagang ibinibigay natin yung oras natin. Yan, pero pagdating sa church services ay minsan parang okay lang na malate, okay lang na hindi makapag-attend. Yan, pero tandaan po natin yung sinasabi po ng Bible dyan sa Hebrews 10:25. So hindi po yan option. Okay? Hindi po yan option na pwede kang pumili na a-attend ako o hindi. A-attend ako o hindi. Ay, attend na. O, di ba? Parang minimize mo ka pa, a-attend kaya ako ngayon or hindi na or sa susunod na lang. Di ba? Yan, ganun yung iniisip po natin. So, hindi siya option. And hindi rin po siya suggestion. Ay, maaari kang mag-attend. O, di ba? Parang minsan, parang ginagawa nating option, ginagawa nating suggestion. Pero yun po, kung aaralin po natin yung verse na yan, and ito po ay command ng Panginoon. And Amen. Thank you, Brother Meshach, sa konting and medyo may konting ano lang. And so yun. Huwag nating kakalimutan na ulitin ko, hindi siya suggestion, hindi siya option. And para nakikita niyo rin po yung mga kasamahan po namin po dito. Yan. Yan, sa wakas, madami na kami. Ako ay nananawagan sa mga binata dyan. Pwede po kayong pumili dito sa tatlo. A, B, C, D, E. ABC lang. Ayan. Yan. So, tuloy po natin yung pinag-uusapan po natin and regarding po sa church attendance, yung pag-attend po natin ng pag-attend po natin sa mga gatherings, mga church services po natin. And once again, ulitin ko, hindi siya suggestion, hindi siya option, at it is a command. And kanino po galing yung command na yan? Galing po yan sa Panginoon. Yan. So, galing yan sa Panginoon. Yung sino ba yung Panginoon? Diba? So, nakakalungkot minsan na minsan mas madaling sumunod sa command ng iba. Pero sa commandment ng Panginoon, nahihirapan tayo minsan sumunod. Yan. Pero, kung maalala nyo po yung ano po natin, yung pinag-usapan po natin ng last February, and commit to love God. And kung mahal po natin yung Panginoon, susunod po tayo sa isang ano yan, lalabas niya na susunod po tayo sa Panginoon kung mahal po natin ang Panginoon. At isa yan sa commandment ng Panginoon. Ano yung commandment ng Panginoon? Diyan sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating ipagpapaliban yung pagtitipon. Yan. So, last time, nabanggit po namin yung mga reasons why and bakit kinakailangan maging committed tayo sa pag-attend ng mga church services. And then last Sunday, di ba? Napakaganda nung preaching ni Pastor last Sunday afternoon and patungkol sa pag-attend po natin ng church services din. And kaya napakaganda na huwag nating imimiss lahat. Yan, hindi lang yung church services, yung mga church services yung hindi natin imimiss, ganun din yung mga morning devotions. Kasi magkakadugtong yan. And, di ba? And hindi natin alam na isang word, isang sentence dyan na na-miss po natin, hindi natin alam na yun pala yung pwedeng makapagbago ng buhay po natin. Di ba? Pero dahil absent ka, hindi mo narinig yun, wala na. Na-miss mo yung chance na pwedeng mabago yung buhay mo. Diba? Bakit? Kasi na-miss mo yung church service. Yan, nung panahon na yun na yung time na pinreach yung kailangan mo. Yan, pero hindi ka sumipot. Kaya yun tuloy, na-miss mo yun. Diba? Yan, kaya tulad nga ng sinabi namin last time na marami tayong namimiss. Okay? Marami tayong namimiss kapag hindi tayo uma-attend ng church services. Yan, kaya nga,
sabi ng Bible po dyan, kapag nineglect po natin yung Christian meetings, is to give up the encouragement and help of other Christians. Diba? Kasi alam niyo po sa pamamagitan pa lang, yung presensya pa lang, diba? Presensya pa lang ng ibang tao, yan, presensya pa lang ng kapatiran natin sa church, encouragement na yan sa atin. And lalong-lalo na kapag nag-share siya ng testimony niya patungkol sa Panginoon. Diba? Yan, so kung na-share niya yung mga experience niya patungkol sa Panginoon, yan, so pero dahil wala ka, na mismo yung fellowship na yun, wala na naman. Yan, so parang give up mo yung pagkakataon na ma-encourage ka dapat at maging encouragement din sa ibang tao. Ay kasi hindi natin alam and presensya pa lang natin ay nagiging encouragement na sa ibang tao. And pag nakita ka nila na nag-attend ng Sunday afternoon and Sunday morning, Wednesday night, and discipleship service, na i-encourage sila. Diba nga? Kaya nga kapag kapag may kapatiran tayo matagal na hindi nag-attend, tapos biglang nag-attend, ano po yung reaction po natin? Ma'am Bergie, anong reaction mo kapag may matagal tapos na hindi na ma-attend tapos biglang ma-attend? Uy, long time no see. Long time no see. And then meron yung kasiyahan natin, di ba? Ano yung kasiyahan natin na, ay, amen, nag-church siya ulit. Di ba? Yan, presensya pa lang niya, nagiging blessing na sa'yo. And then, kung absent naman siya, hinahanap din natin, uy, bakit kaya wala si ano? O, di ba? And di mo alam na kapag hindi ka na-attend ng mga church services, ay may nalulungkot din. And baka ganahan naman, maipagpapray din siya. Wala si ano Nagpray nga natin, may struggle ata. Di ba? Yan, may pagkakataon na nagiging blessing tayo sa iba. Yan, kaya huwag nating inineglect yan. And so, we gather together to share our faith and to strengthen one another. And di ba? Yung sinasabi nga dyan sa verse na binasa din po natin. And then last Sunday, nabanggit din niya ni Pastor. Ano sabi dyan? Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yan. So, yung pag-attend natin ng church services, hindi natin alam na napoprovoke natin yung iba to do good works. And ganun din, tayo rin, napoprovoke din tayo to do good works. And diba? And in example nga ni Pastor, yung pagpapakain sa mga nadadala natin after ng church service and before nung soul winning po natin. Diba? And kapag hindi ka uma-attend ng church services and hindi mo yun makikita, kung hindi mo yun makikita, hindi ka mapoprovoke to do good works. Diba? Not until kasi na nakita mo yun, doon ka mapoprovoke. Di ba, makikita mo na, ay, kailangan pala ng ganito, kailangan pala ng ganyan, and sa pamamagitan na ito, pwede pala ako maging blessing, sa pamamagitan na ito, magiging blessing pala ako. And bakit kasi uma-attend ka ng church services, nakikita mo rin yung pangangailangan ng church, mapoprovoke ka ng mabuti. And pero kapag hindi ka na-attend ng mga church services, hindi mo yan makikita. At pag hindi mo yan nakikita, hindi ka mapoprovoke na gumawa ng good works. And di ba? And pero pag nakikita mo yan, magiging blessing ka. And hindi mo na mamalayan, nababless ka din. And habang ikaw ay nagiging blessing, hindi mo na mamalayan na nagiging nababless ka din dahil patuloy ka nagiging blessing. Yan. Pero hindi po natin yan makikita not until na maging faithful tayo, maging committed tayo sa pag-attend ng mga church services po natin. And kaya nga, difficulties, problems should never be excuses for missing church services. Diba? And minsan, may problema ako, meron akong ganito, hindi mo na ako a-attend. And so hindi po dapat yun yung maging hadlang para maging committed po tayo sa pag-attend ng mga church services. But then, baliktarin natin. Yun po dapat yung maging dahilan para lalo tayong magiging committed. Yan. As difficulties arise, we should make even greater effort to be committed in attendance. Di ba? Kasi minsan ganun kapag may halos ganun pag may problema, may struggle, parang ang iniisip lagi hindi mag-church. Pero maganda yung kinuwento ni last time. May problema ka, ano kaya kung pumunta ka muna sa simbahan at malay mo ay doon mababless ka? Diba? Nakatuwa ako nung kinukwento nung last devotion po namin, kinukwento niya yun kinukwento ni Pastor yun.
Nasabi niya doon, sabi ng isang member doon sa isa, ano kaya kung magsimba ka muna. Di ba? Kasi yun yung nakakapigil po sa atin Yun yung nakakapigil po sa atin. Isang factor na pumipigil sa atin para hindi tayo maging committed sa church services po natin. Pero nakikita naman natin yung result kapag naging committed naman po tayo sa pag-attend ng mga church. Di ba? Unang-una, kapag nag-a-attend pa, lagi po tayong nag-a-attend, maging committed po tayo, yung pag-worship po natin together with the other believers. Yan. So kung hindi ka na-attend at hindi ka makipag-worship sa mga kapatiran po natin, sino yung i-worship mo? Di ba? Kasi laging dalawa yun And sino gusto mong kasama? Di ba? And di ba mas masaya na alam mong kasama mo yung mga kaparehas mo ng pananampalataya. Diba? Alam mo na parehas kayo ng Diyos. Yan, di ba? So ano pa? Kapag na-attend tayo ng church services, we receive instruction from the Word of God. Yan, di ba? Yung sabi ng Bible, yung Word of God is for instruction, for righteousness. And tumatanggap tayo ng instruction mula sa salita ng Diyos. At pag meron tayong natanggap na instruction at isinapamuhay po natin yan, and so, mag-grow yung pananampalataya natin sa Panginoon. Mamumuhay tayo ng isang pamumuhay na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pero ano nga yung isa sa pamumuhay po natin kung wala tayong natatanggap na instruction mula sa salita ng Diyos? Bakit wala tayong natanggap? Kasi hindi tayo umattend. Nineglect natin yung church services. So ano pa? Yung fellowship with other Christians. Kaya napakaganda yung sinasabi ni Pastor na after ng church services po natin ay hindi po uuwi agad. So mag-spend po tayo ng time to fellowship with other believers. Yung mga kasamahan po natin. Pag nagpe-fellowship tayo, nag-share tayo ng experience natin patungkol sa Panginoon. At hindi po natin alam, laging sinasabi ni Pastor sa atin, pag may mga bagong mukha dyan, may mga kahit hindi bagong mukha, dapat i-fellowship din po natin. So hindi natin alam na may mga tao dyan na nahihiya lang. Di ba? Parang minsan kasi nagkakahiyaan tayo. Parang minsan nagiging ibaloy lahat tayo, nahihiya. Minsan nagkakahiyaan tayo, lalo pag may mga bagong mukha. Parang nahihiya ka na lumapit sa kanya. Siyempre, nahihiya siya na lumapit kasi baguhan din lang siya. Iilan lang kasi yung mga tao na, alam mo yun, mga kahit baguhan ka, kaya mong makipag-usap, kaya ka mong lumapit sa mga And hindi natin alam na nahihiya. At gusto rin nila na i-fellowship natin sila. Diba? Pero naman yung fellowship natin, patungkol pa rin sa salita. Pag nagpa-fellowship tayo, patungkol pa rin sa salita ng Diyos. Diba? Nag-share tayo ng experience. Dating ginagawa namin, may mga fellowship, nagkukwentuhan patungkol sa Bible. Uy, alam mo yung nabasa ko patungkol sa Bible reading mo. Diba? Hindi mo alam na kailangan nung share mo yan, narinig nung kasama mo, na-bless din siya. Baka kasi maaring hindi pa niya nababasa yun. Or kung nabasa man niya, iba yung pagkaintindi niya doon sa pagkaintindi mo. Diba? We share our experience with each other. Pag nasi-share natin, nagiging blessing. Nagiging blessing tayo sa iba, nagiging blessing din sila sa atin. So nasi-strengthen. Hindi lang yung pananampalataya natin yung lumalago, ganun din yung fellowship natin with other Christians. Di ba? Hindi ba dapat tayo naman talaga dapat ang nag-fellowship? So kung hindi natin na-fellowship yung ibang mga kapatiran po natin, sino po yung gusto nating i-fellowship pag wala tayo dun sa bahay panambahan? Di ba? So alam na natin kung sino yun. And alam po natin kung ano din yung kung ano po yung makukuha natin na influence kapag hindi yung mga kapwa natin believers yung ka-fellowship po natin. So, sasabi na, huwag ko natin kakalimutan na yung church is a place of nourishment. So, hindi lang tayo makakatanggap ng instruction, habang tumatanggap tayo ng instruction mula sa salita ng Diyos, tayo po ay nanonorish spiritually. Di ba?
Kaya hindi sapat na sasabihin natin, ay ano naman nagbabasa naman ako ng Bible. Yes. And kailangan din natin magbasa ng Bible. Nagpa-pray din naman ako. Yes, kailangan din natin mag-pray. Pero pinakakailangan po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yan, at tandaan po natin na nabanggit na rin yan ni Pastor sa atin nung nagkaroon siya ng lesson patungkol sa church, that a church must be local. Ibig sabihin niyan, specific identifiable congregation ng mga mananampalataya gathering in a particular location and to worship and fellowship. Yan, so particular location. And sa atin, ano yung location po natin? Dito po sa Kias. Okay? And hindi lang particular location and a particular time. Merong time din na tayo ay dapat magtipon. And wag po natin kakalimutan na pag sinabi nating Sunday, ang isang araw, ilang oras yung isang araw, Ma'am Virgie? 24 hours. And buti nga, hindi yung buong 24 hours yung diba? Buti nga, hindi 24 hours kasi Sunday. Alam natin, sinasabi natin na Sunday is for the Lord. Di ba? Buti nga, hindi buong, buong 24 hours yan di ba? Paano pag yung buong 24 hours? Kaya, hindi natin dapat i-miss yung Sunday morning, Sunday afternoon. And ganun din yung mga prayer meeting po natin. Yan. So, Sunday morning, yan, minsan Sunday morning. So, kapag Sunday morning nang tayo, wag nating sabihin na Sunday is for the Lord kasi kalahati lang yun kalahati lang yun. And then even sa mga, sa Bible, mababasin natin na in the evening, di ba? Biblical yun meron silang pagtitipon sa hapon din. And di ba? And kaya, wag na sanayan po natin na gawin po natin yung sinasabi po ng Bible na wag nating ini-neglect. Yan, wag nating ini-neglect yung pagtitipon sa bahay panambahan. Dahil maraming mga benefits. Yan, ilan lang last week and then yung nasabi namin. Then ngayon din, po yung na-share ko po sa inyo. And maraming benefits kapag patuloy po tayo na maging committed po tayo sa pag-attend ng mga church services. And then may mga may mga may mga may mga disadvantages din naman kapag hindi tayo na-attend ng mga church services. And sa susunod yun po yung mga i-share din po namin sa inyo. And pero ngayon, yan, mga advantages, mga benefits kapag lagi tayong na-attend sa church service. And bakit kinakailangan natin na umattend sa mga church services? Yan, so yun lang muna ngayon. And then alam ko marami pang idadagdag si Ma'am Virgie. Yan, so good morning po ulit sa ating lahat. And yan, hindi ako natuloy dun sa sa pupuntahan ko kanina. Kasi nasa Trinidad. Yan, this is May. So, ayan, hindi malayo yung babanggitin ko dun sa mga nabanggit ni Ma'am Ginida. And totoo yun, yung nabanggit niya kanina na yung provoking unto love na yung sabi niya na kapag may nakita ka sa kapag nagstay ka sa church at yung sabi ni pastor na mag-observe ka, lalo na dun sa lunch, 'di ba, ng Sunday lunch na may mapapansin ka, 'di ba, sa grupo, sa bawat grupo, kung paano sila nagfi-fellowship, makikita mo kung anong kulang, 'di ba, yung ganun. So, i-reveal ng Panginoon sa iyo, 'di ba, yung kakausapin ka din ng Panginoon. Kung talagang andun yung syempre mag-observe ka, makikita mo yung kung ano yung parang gusto mong i-contribute sana, parang ganun, 'di ba? Ayan, so and isa lang 'yun sa mga illustration. And ganun yung yung value, yung importance ng provoking unto love kapag nag-stay tayo sa church. At sa akin naman, doon nabanggit ni Ma'am Ginida kanina yung mga yung disadvantage. And actually yun yung yung sa akin, yung sa major consequences yan ng hindi pag-attend ng church services, 'di ba? At yung pagiging inconsistent, kasali na din yun. Though yung parang wala tayong involvement, kasali na yun. Yung parang mag-church lang tayo kung kailan natin gusto. So isa yan sa mga included na yan doon sa babanggitin ko. At yung sabi niya dito, what will happen to your spiritual aspect, 'di ba? When you compromise your church attendance. And dito pa din of course sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 na sabi niya, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ayun. So
tandaan natin na it's the good work. So love, syempre nauuna lagi yung pagmamahal, and then comes good works. Ayan. And sabi niya dito, not forsaking the assembling of ourselves together. Ayan. So hindi natin ipagwawalang bahala, 'di ba? I-ignore yung assembling, yung fellowship. And as the manner of some is but exhorting one another. So andun yung nagpapalakasan, 'di ba? Yung purpose ng church. Yan, nag-encourage, yun nililift up ang isa't isa. So hindi chinichismis or whatever, or hindi tinitingnan yung, 'di ba? Yung mali, yung ganun. So sabi niya, and so much the more as you see the day approaching. So how nice, 'di ba, kung ang isang church is na lumalago, ay andun talaga yung fellowship ng isa't isa. Yun, andun yung pagmamahal ng isa't isa sa burden for one another, and yung pagtutulungan, 'di ba, yung parang ganun, yung unity in mind, yun, unity in spirit. At sa major consequences, 'di ba, although yun, unfortunately, sa isang sa mahalaga kasi na malaman din natin yung yun, kung tayo ay inconsistent, 'di ba, sa church attendance natin, na kumbaga minsan nagagawa nating reason yung wala tayong involvement kasi meron tayong ginagawang ibang bagay sa labas. Ayun, yung parang hindi mo magawang mag-involve kasi meron kang ginagawa sa labas, 'di ba, na sa akala mo siguro may pinagkakakitaan ka na kapag nag-involve ka, 'di ba, or naging consistent ka sa church attendance mo, mako-compromise mo yung ginagawa mo sa labas, 'di ba, yung ganun, kumbaga yung siguro trabaho or whatever 'yan. Ayun. So dito sabi niya yung major consequences. Number 1 kasi na syempre from the very start na sabi natin ang church attendance is the basic, yun, sa bahay-sambahan. Yan, mula doon sa pag-attend natin ng church services, doon tayo, 'di ba, yun yung foundation. Doon magsisimula yung knowledge of God's word, 'di ba? Doon tayo malalagyan ng salita ng Diyos. At mula doon may mga sanga-sanga pa, 'di ba, na mga benefits or mga na blessings pa, 'di ba, kapag aside from pumunta ka sa church, may fellowship, magkakaroon ka ng kaibigan, may encourage ka. So besides yung mga nabanggit ni Ma'am Ginida. And on the other hand, kapag naman tayo ay naging inconsistent, number 1, yung sabi niya, you will lack transformation, spiritual transformation, 'di ba? Na kasi basic sa church, yung church services. So doon tayo malalagyan ng salita ng Diyos, may mga enlightenment ka na sabi, sayang kung yung isang Sunday or isang service na hindi ka nag-attend, may na-miss ka doon na dapat yun pala yung magiging solusyon ng problema mo, 'di ba? So sayang. And walang transformation, 'di ba, na mangyayari. So wala kang renewing, there's no renewing of your mind. Na sabi, so sa 'di ba sa Hebrews 4 Psalms, yan. I-highlight ko muna yung Psalms chapter 19 verse 7. Kasi nga sa Psalms chapter 19 verse 7, sabi niya, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ayun, so the law of the Lord. Yan. So, pag ayun, so mula doon, 'di ba? The law of the Lord, yung commandment or yung word of God is perfect. Yan. Converting the soul. Kasi ang salita ng Diyos is buhay na laging sinasabi. Iko-convert ka, kaya kang baguhin, yun nga. At hanggang sa Hebrews 4:12 din, 'di ba? Sabi niya dito. Yan, so i-describe natin yung salita ng Diyos sa Hebrews 4:12. Ayan, sabi niya, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Yan, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Diba? Hanggang sa deepest, your inner soul, hanggang sa puso mo, yung character mo, di ba? Kasi hindi naman kami nandito, not of God's word na bumago. Kung baga ako, wala naman din ako dito. Kung if not of God's word na bumago sa akin,
the influence ng mga kapatiran, di ba? Yung discipleship na yung mga natutunan ko sa kapatiran, sa brethren, and kay pastor, di ba? Yung mga tinuro. So if not that na inconsistent din ako, so wala. Diba? Wala tayong masasabi. Ayan, wala akong transformation kasi I would say this is yung turning point ng buhay ko nga, if I personally, is when I got here nung nandito na ako sa PMA. Doon na yung biggest turning point ng spiritual life ko kasi nga nasoak ako. Imagine mo yung halos everyday yung word of God dito, di ba? And sa ibang church is once a week. Ayan. Kung once a week na, wala ka pa. Yung ganun. So, mga lulubog lilitaw. How much more dito na may devotion pa tayo Mondays to Saturday. So, every day ang word of God dito. Kaya nga, if you don't take it or grab, di ba, yung privilege, yan, na binibigay ng Panginoon, syempre, wala talagang transformation. At yung transformation mismo, di ba, yung sabi niya is, it's a change, yan, of character. Ayan. And andun din yung change of mind kasi sabi niya dun sa Romans 12 verse 2. Pero, yun nga, yung transformation, halimbawa, yun nga, yung sa, natin yung illustration ng metamorphosis, yung yung sa butterfly, di ba? So, anong process nun? Di ba, so mula doon sa pagiging caterpillar niya, di ba, magiging pupa siya, tama ba? Ayun, basta hanggang sa naging butterfly siya, you become, di ba, ang butterfly pag naging butterfly siya, gumaganda na yung di ba, yung itsura. Ayun, yung mga colorful na butterfly, yung mga ganun. Nagiging kumbaga malago ka ng Kristiyano, 'di ba? So, naihahalin tulad doon yung yung transformation ng isang anak ng Diyos na sayang naman kung kumbaga hanggang ngayon ilang taon na tapos hanggang ngayon wala pa tayong, 'di ba, knowledge of God's word. Yan, wala pa tayong memory verse or wala man lang tayong basis, 'di ba? Kapag nag-struggle ka, pupunta ka na lang sa kaibigan mo, 'di ba? Imbis na i-consult mo muna ang Panginoon. Kasi wala kang hindi ka nalagyan, hindi pa tanim sa'yo, 'di ba, yung prinsipyo ng word of God. Kaya kadalasan, 'di ba, sa mga churchgoers, yan, or sa mga may masyadong busy sa labas kaysa sa church, ay sa ibang tao, sa kaibigan, or kung kani-kanino tumatakbo, 'di ba? Kapag in times of your lowest point ng buhay mo, yan, kukuha ka ng advice, yun, sa kaibigan mo, hindi na sa word of God. Yan, walang prinsipyo ng salita ng Diyos na, alam mo yun, nagagamitin mo para sana, yan, panlaban mo doon sa spiritual or emotional struggle mo, whatever, di ba? Yun, so paano kung natamaan ka nga ng depression? Naalala ko si Brother Lawrence, 'di ba, yung testimony niya na bumalik siya, 'di ba? Kasi sabi niya na-achieve niya na lahat, 'di ba? Yung goal niya sa labas, magandang illustration yung buhay niya. And then parang andun na yung wala na talagang siyang choice, 'di ba? Kasi wala na siyang takbuhan. Imagine mo yung nandun ka na sa depression mo. So sinong makakapagbago sa iyo? Pag na-depress ka dahil wala ka sa simbahan o hindi ka din nagbabasa ng word of God. Ayun, so hindi naman yung kaibigan mo din ang tatanggal ng depression mo. 'Di ba? Kung mamaya mas na trigger pa yung iba kasi ayaw mo mag-open up kasi hindi mo babagkatiwalaan. O di pupunta ka ngayon sa psychiatrist or sa counseling, mga ganun-ganun. 'Di ba? Tapos yan, kung ano-ano na yung nailagay sa utak mo. At mamaya nagtitake ka na pala ng gamot. Yung ganun. So hindi natin alam alam niyo sa talaga sa yan, pag nag-struggle ka sa yun kasi yung importance yan ng word of God. Kapag talagang rooted ka, alam mo kung paano, 'di ba, i-withstand, alam mo kung paano labanan, 'di ba? Kasi sabi niya yung sa James, 'di ba, na si Satan is laging seeking yan whom he may devour. Yan, kaya kung wala kang salita ng Diyos, wala. Lang siya, ginagawa ka na lang niyang punching bag or yan, pinaglalaruan ka na lang.
Ayan. So, ganun kasi. Kaya, you will lack kapag, you will lack spiritual transformation. And sabi niya dito sa Romans 12:1 and 2. Ayan. Romans chapter 12 verse. Ayan. Ulitin natin yung transformation. Ayan. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ayun. So, later, di ba, kasi yung isa din ito sa yung major point na yung verse 1, ayan, yung involvement. Pero dito sa verse 2, kasi pag andun nga yung nasa church ka, yan, sabi niya dito, and be not conformed to this world, na commandment ng Panginoon, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, yun. Pag wala kang transformation, you cannot prove what is that perfect and acceptable. Ayun. What is that good and acceptable and perfect will of God. Wala ka din maipapakita sa family mo. Wala kang mapapatunayan sa labas, sa mga coworkers mo, di ba? Sa colleagues mo or sa kung sino man, sa boss mo, wala silang makikita sa iyo. Empty, 'di ba? Kasi unang-una wala ka namang transformation. Yan. Kumbaga mabagal or paunti-unti, patingi-tingi, 'di ba yung ganun. So, nakakalungkot kasi ang daming mako-compromise. 'Yun nga yung sabi ko last time, madaming maapektuhan. Yung una, kapag tayo mismo yung hindi lumalago, yung family natin affected. 'Di ba? Kung meron tayong loved ones na hindi paligtas o ano pa, 'di ba? Hindi natin sila madi-disciple, wala silang makikita sa atin. Hindi na sila yung parang matatangay na din sila. And then yung sa labas, yung surroundings natin, 'di ba? Yung environment, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Yun, hindi tayo magiging kagamit-gamit. And isa pa, syempre nakakaano naman kung magiging burden ka sa tagal mo na pagiging anak ng Diyos na Kristiyano, tapos nagiging isa ka pa sa burden, 'di ba, ng simbahan or ng pastor mo, 'di ba? Dumadagdag ka sa burden. Like tingnan niyo naman yung 'di ba yung madaling araw na pupunta pa sila pastor sa bahay-bahay or kahit sa amin di mga working kahit sino, 'di ba, napupuntahan mo talaga sila because out of love, na sa burden mo na lumago sila, 'di ba? So ganun. And kaya nga, sanga-sanga, ang daming naapektuhan. Yan. So, sana nga, di ba, na yun, yung we will come up to that na it will cross our mind din, di ba, yung ganun na magkaroon tayo ng malasakit. Di ba? Kahit man lang yung, di ba, for the sake of my family na kailangan kong ma-disciple or madala sa church yung family members ko, dapat kasi it will really start within us. Na mahalaga yun eh. Ang laking, imagine mo yung mako-compromise yung kamag-anak mo, 'di ba? Just because you are not growing. Dahil sa church, hindi ka nag-church, makita nila nasa bahay ka ng Sunday. Yung ganun. Tapos sila din. So, parang parang hindi mo maipaliwanag. Hindi. Yun, welcome to the club na lang. Yung ganun pag isa ka din sa mga hindi nag-church. So, wala silang walang mangyayari, di ba? You cannot reach them out. Ayan. So, ano pa? Yan, dito sa sa verse, yan, sa Hebrews 4:12. Ayan, yung nabanggit ko na kanina. Pero dito, sabi niya be not conformed to this world. Yan, na huwag tayong magpadala sa, 'di ba, sa pattern ng mundo. Kasi na tayo, iba na yung pattern na susundan natin. Ayan, we are consecrated, we are sanctified, na sabi ng nila pastor, 'di ba? You are already dineclare ka na ng Panginoon na righteous. Ayun, sineparate ka na, 'di ba, mula dun sa mga unbelievers. So, you cannot touch the unclean things na ganun, 'di ba? So, yung gagawin mo lang dapat you will shine dapat, 'di ba? Na sabi niya, magiging salt ka. Ikaw dapat yung magiging instrument sana. Ayan. So, doon pa lang sa church attendance, malaking bagay 'yun, 'di ba? Na
ang ano na, simula nung nasa PMA siya, yung ganun. Actually, sa akin ganun eh. Yung simula nung nandito ako, yung ganun, grabing yung napapansin nila yung major transformation talaga sa akin, yung turning point. Kasi hanggang ngayon, persecution na yung, kapag kasi wala kang persecution, it means talagang, ayun, tangay ka talaga sa labas. Kaya ganun ka-importante. And yun, nabanggit ko yung mga verses, di ba, na importante yun. At naalala ko, nung pumunta dito yung mga young people, nung Monday, kasi sabi ko sa kanila matulog sila ng Monday dito, Monday night, para makapag-join sila ng devotion ng Tuesday sa next generation. E di, tinanong ko sila, nung kasi gabi, bago sila matulog, din-devotion ko muna sila after class, BSS, bago sila matulog. Tinanong ko sila kung anong fear of God. Ayan. So, hindi nila alam. Diba? O di pa ulit-ulit yun na naririnig natin sa preaching. Ayan. Kaya sabi ko, yun ang kahalagahan na mayroong ganun na mag-involve sila. So, doon lang nila may naintindihan ko ano yung fear. Diba? Yung fearing God. Ayun. So, kasi pag young people, wala, lutang sila pag sa preaching. Kung ano-anong lumalabas. Basta nakikinig na parang sound lang sa kanila. Hindi nila na-internalize yung napapakinggan nila. Hindi sila nagti-take down notes. Ayan. Yun, parang ingay lang sa kanila, nandun lang sila na nakaupo. Kaya, di ba, ganun kahalaga. And number 2, yung pangalawa, yan. So, yung faith natin, yun, hindi siya, yung faith natin will not increase. Di ba? Kung mula doon sa pagtanggap mo kaya si Kristo, naniwala ka by faith, di ba? But then, that's it. Hanggang dun na lang. Wala na yung Kasi importante din yung mag-increase yung faith natin. Yun, di ba? Kasi sabi niya sa Hebrews, yan. Hebrews, sa Romans 10:17 muna. Yan, kasi nandito na ako. Sabi niya dito, yan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ba? So, yung faith is trusting. Yan, trusting God. Kaya kapag, kung hindi ka nga nataniman ng salita ng Diyos, di ba? Hindi rin mag-i-increase yung faith mo. Ayan, like, kumbaga, pag nandun ka sa labas, magdidepend ka talaga sa sarili mong wisdom. Di ba? Yung faith mo, alimbawa, yun nga, hindi, kailangan kong makapasok sa trabaho. Yun, di ba? Hindi, kailangan ko talagang Kasi, naku, walang pera kung importante ang pera. Yung mga ganong prinsipyo ba na, hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Yung mga nagiging ganon na yung outcome ng buhay mo. Yan. Kung wala tayong trabaho, hindi tayo gagalaw. Yung mga ganon ang naririnig natin minsan, di ba? Sa mga mothers or sa iba na kung hindi ka mabubuhay kung walang pera. Di ba? Yung ganon. So, naging puro pera na lang yung naging takbo naging pattern mo sa faith mo. Ayun. So, nilagay mo na yung faith mo sa pera. Kung may pera ka, mabubuhay ka. Parang ganun na. Yan. So, diniscriminate or dinisregard mo na yung provision ng Panginoon. Na iba kasi sabi ni Pastor, iba talaga yung by faith, galing sa Panginoon yung hinihingi mo. Diba? Iba yung case na ganun. So, ang dami, di ba? Kung imagine mo yung mga nako-compromise natin kung hindi tayo consistent sa church services. And yun sa Hebrews 4, yan, 4:6. Tama ba? Yun. Hebrews 11:6. Yan, sabi niya dito. So, kasi ang faith naman, naman sa atin, familiar na yan. It's trusting God. Yan, hindi lang siya believing, 'di ba? Andun yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. At sabi niya dito, saan na yun? Hebrews 11. Wait lang ha. Yan. Yan, sabi niya dito, but without faith it is impossible to please Him. Yan, for he that cometh to God must believe that He is. Yan, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yun, so sabi niya dito sa chapter 11, verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan, sa natin, sa yung faith, 'di ba? Iba yung dapat ma-distinguish talaga natin yun
sa yung trusting God and sa pagtitiwala, yung dependence natin sa sarili natin. Yan. Kaya kung syempre sabi ko nga cometh from hearing and hearing by the word of God. Yun. So, kung wala tayo doon sa sa church attendance kasi doon nga yung foundation natin ng ng transformation natin. So, wala ding faith, 'di ba? Hindi rin magi-increase yung faith natin. And kung walang faith, kapag pag nag-struggle ka sa labas or whatever na pag may mga na-encounter ka na trap ni Satan, o di madali ka na lang mag-compromise. So, at ganito na lang. O 'di ba? Kailangan kong palaguin itong negosyo ko. Mga ganun na lang yung mangyayari. Tapos, yun, pupunta ka na lang dito sa church kapag available ka. Yun, so, naging option yun, yung church attendance natin. So, di ba, it's, common. hindi siya bago. Pero, yun nga, yung kung titingnan natin yung ididig deeper natin yung yung consequences ng the way we think, 'di ba, na yung mga ganyan na compromise na yung transformation mo, yung imbis na mababago ka, 'di ba, yung may mababago sa ugali mo. Ayan, dahil nga wala ka lagi sa church, o 'di ba? So na maintain yung mga you keep sinning, yung inaalaw mo pa din yung sinful nature, yung imbis na rin nasa new creature ka na, ayan, wala na, andun ka pa rin sa nananatili ka sa dati mong kalagayan, yan, sa kasalanan. Ayan, kaya syempre magiging tayo, yun nga, kung i-picture mo, if you see the bigger picture, ang daming naapektuhan. Yan. So, dun lang muna tayo sa yan, dalawa lang muna yung puntos ko. And that's it. To God be the glory. Yung mga kasama natin. Amen, Ma'am Virgie. Yan, tunay nga po na mapapansin po talaga natin na meron pong disadvantage talaga kapag pag nane-neglect po natin yung church services na yan. And 'di ba? Kaya minsan inuuna natin yung material things, 'di ba? Amen. Alam ko pag ang tagal-tagal ko nang ini-invite doon sa tagal-tagal ko nang ini-invite doon sa Camp Allen eh. Yung nabanggit ni Ma'am Virgin na rason niya kanina kasi pag di ako nagtinda wala kaming pagkain. O 'di ba? And parang nakaano na lang doon sa material things na hindi nga natin, sabi ko kanina, hindi natin alam na yung mapapakinggan po natin, hindi natin alam na yun pala yung magta-transform sa atin. Yan, isang word lang yan or isang sentence lang yan, isang phrase lang na mapakinggan po natin, hindi natin alam na yun pala yung makakapagpabago ng buhay po natin. Amen. Na alam natin na gaganda yung buhay po natin. And kaya nga pansin po ninyo, laging sinasabi po ni Pastor sa atin na during preaching time, and iwasan po natin yung tumatayo kung wala namang importante, dahil pag may na-miss po tayo na isang word po dyan, sayang. Yan yun sana yung time na matatransform ka. Pero dahil na-miss mo nga, wala na. Na-delay yung transformation. Okay? Yeah. And kaya nga yun sa mga napakinggan po natin, and I hope na masasabi po din natin yung sinabi ng psalmist po dito sa Psalms 122. Psalms 122 verse 1, anong sabi po ng psalmist po dyan? I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Na magiging kagaya ng psalmist po dyan, ay magiging delight po natin, magiging kasiyahan po natin yung pagpunta sa bahay panambahan ng Panginoon, knowing na meron pa yung mga benefits, may mga advantages tayong makukuha. At pag hindi naman po tayo nag-attend, ay meron po tayong mga disadvantages din. Okay? Yan, thank you, Ma'am Virgie. And tanungin po natin yung mga kasamahan po natin. And unahin po natin sa mga nasa Google Meet kasi unti-unting nawawala pag question eh. Yan, nawala na. Nawala na si matakot. Una yata sila magsalita. Wag pang matakot kapag tinatanong. Yan, sasagot ka lang naman. Di ba, Ma'am Isabel? Yan, kasi hindi po natin alam na maaari yung sasabihin po natin ay magiging blessing din sa mga kasamahan po natin. And kaya wag po kayong matakot. Ano ba pag alam ng tapos na may nawawala talaga sa Google Meet eh. Si Ma'am Isabel na lang natira. Si Ma'am Isabel na lang natitira. Huwag pong matakot po sa itatanong. And kasi wala namang mali sa sagot, 'di ba? Yan, i-share mo lang. And yun nga, maging, malay mo nga, sabi ko nga, yung sasabihin mo, maging blessing din and sa mga nakikinig. Yan, kaya para hindi sila maubos sa Google Meet, unahin po natin yung mga nasa Google Meet.
Yan. And ang tanong po natin, and yan, maaari po ba kayong mag-share kung ano po yung, kasi nakikita ko sa mga nasa Google Meet, mga laging nasa, hindi nawawala sa church eh. So, syempre, maliban lamang sa mga kasamahan po natin sa ibang bansa. Pero nakikita ko during services, naka-Google Meet sila eh. And di ba? Wala pa silang absent, lalong-lalo na si Ma'am Emilia. Yan, hindi lang sa mga church services, sa lahat ng mga devotion, present si Ma'am Emilia eh. Challenge. Yan, kaya maaari po ba kayo mag-share? Mag-share lang. And kunti lang, maiksi lang. And kung ano rin po yung benefits, kung ano rin po yung ikinaganda sa inyo na kayo po ay laging uma-attend sa panambahan po natin. And so unahin po natin ang pinakamaganda, si Ma'am, si pinakamaganda dyan. And si Ma'am Emilia daw. And unahin po natin si Ma'am Emilia. Good morning sa ating lahat. Speaking of faith, yun talaga yung hindi ko inaano na nangyayari sa akin. Anuin ko lang itong Ramadan. Ni-move kasi yung break time ko sa Ramadan. So 7 o'clock dito, alas 12 dyan sa gabi. So nawala talaga yung oras ko sa pag-aaral. Inalis nila kasi Ramadan nga daw. So sabi ko sa Panginoon, ikaw na ang bahala. Ayaw ko itong maalis na sa pag-aaral ko kasi privilege ito sa akin, sabi ko. So, nagugulat na lang ako, sabi niya, yung madam ko, sige, mag-break ka, sabi niya. Eksakto dun sa time na pag-aaral ng PSS. So, sabi ko, nagugulat ka talaga sa binibigay na hindi mo inaasahan na blessing na akala mo wala ka ng pag-asa pero pag nagtiwala ka talaga ay ibibigay yun. So sabi ko nga sa whole Ramadan na 1 month akala ko hindi ako magpatuloy kasi sabi nga yung madam ko wag kang mag-aral kasi yung time na yun kasagsagan ng magluto kami. So sabi ko sa Panginoon, wag mo itong alisin kasi ito yung ayaw kong maalis sa aking Christian life na talagang kahit anong mangyari hindi ko to i-give up, hindi ko to i-quit, sabi ko. So yun yung kagandahan ng nagtitiwala ka sa Panginoon na wag kang magkaroon ng doubt sa iyong sarili. Saka, yun yung kagandahan din ng always ka na consistent na yung sa trabaho ko, sabi ko nga sa naririnig ko kay Pastor, yung sabi ni Pastor na bakit wag yung ibigay lang yung tira-tira sa Panginoon. Wag lang yung puro sa trabaho, pero pagdating sa Panginoon wala. Kulelat kayo, sabi. Kaya yun yung nagpa-remind sa akin na, oo nga, sabi ko, sipag ko nga sa trabaho ko. Dapat ganun din yung kasipag ko na makinig sa kanya, sabi ko. Kaya yun yung blessed sa isang anak ng Panginoon na huwag ka lang magkaroon ng problema nag-give up ka na. Yung parang atras abante ka ba? Parang ganon. So, yun yung blessing sa akin. Ayun lang po. Thank you. Man siya magkakaroon ng ganong pananampalataya sa Panginoon kung wala siyang salita ng Diyos na napapakinggan. And kaya pansin po natin, wala siyang absent Walang absent si Ma'am Emilia. Yan, pag nakita din talaga ng Panginoon yung desire po natin. Yan, nakaka-bless. Yan, ano ng Panginoon yan Tapos naalala niyo po yung sinabi ni Pastor last month sa kanyang preaching na gawin mo lang yung lahat para sa Panginoon and God will do the best. 'Di ba? Yung naririnig natin, God will do the rest, 'di ba? Rest
Yan yung lahat. Pero yung sabi ni Pastor, God will do the best. Yan. Basta makita lang ng Panginoon yung discernment natin at ginagawa natin yung para talaga sa Panginoon. And yung sabi nung kanta, God will make a way. Pero hindi ko nakakantahin. Kailangan ng 1,000 practice. Yan. Ma'am Sabel, ano naman po yung ma-share po ninyo? Naimbag nga agsaba kada tayo amin ulit. Wow. Importante talaga yung ay sa topic na naman natin ngayon na committed to attend church. Napaka-importante talaga na mag-attend ng church services kasi dito tayo natututo, nababago. Dati, nung bago pa kami sa church, half time, wow. Hanggang pagdating namin, worship service na eh. So, tapos may distraction pa sa so parang beats lang yung natutunan mo. So, naalala ko si Ma'am Krisha pa yung una naming nakilala sa church eh. So, kala namin siya yung nanay niya talaga si Ma'am Cherry eh. Kaya hanggang sa natuto na makinig and then makalaga talaga na dapat nag-a-attend ng church services kasi dito kanya mababago, dito ka na-i-encourage and dito ka natututo na ma-involve sa gawain. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Ma'am Virgie, kasi kami ni Ma'am Virgie yung kakasama kami natin. Nakita natin yung transformation ni Ma'am Sabel, Yes. di ba? Yan talagang witness na witness namin. Wow. Akala, na-witness namin ni Ma'am Virgie yung transformation ni Ma'am Sabel. Akalain mo yan, na darating siya Siya yung worship service na. Last woman standing. Oo, tapos pagkatapos ng service, alam mo yung sinasabi ni Pastor na layas agad, no? Oo. Tapos yung one sentence or ilang words lang yung prayer niya nun. Nakita talaga natin yung transformation niya. Hanggang makita-kita natin ngayon, siya na yung tagaluto ng pagkain ng Sunday school natin. And kaya nga every Sunday, ubus lagi. Yan. Pero dahil yun sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakita niya yung pangangailangan, naging tagaluto ng pagkain ng Sunday schoolers. And Ma'am Geraldine, ano po yung ma-share po natin? Pa-share ko po is kaya kanina gumawa ako ng cupcake mug po. Yan, maya-maya, iplano ko ang tawag na ito, halabilo sa pamilya ko. Ano naman yung tipon-tipon kasi ano nga sabi nila to sa business ko, minsan life is short po, so live your life. Ano tawag na ito? Spend time with people, parang ganun po. So, yun po. Kasi hindi natin alam kung kailan mawala yung ating mahal sa buhay. Kaya, alagaan natin. Yeah, thank you, Ma'am Geraldine. Sabi niyo po, life is short, spend time with your family. Pero napakaganda rin na mag-spend ng time to our family. And napakaganda rin na mag-spend time tayo sa Panginoon. Yan. So, yun po. At meron po tayong kasama dyan. Nawala na yung mga boys po natin. Sino po itong kasama? Ay, sino siya? Good morning po sa kasamahan natin dyan sa Google Meet. And habang inaantay po natin na mag-open cam, yung mga kasamahan po muna natin dito sa studio. Ano rin po yung ma-share po nila. And nung mag-tiin po. Kaya sabay. Kaya yung unahin po natin yung nasa right. Always right tayo eh. Right. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. Napaka-important talaga yung church service kasi doon din natin makikita na doon din tayo matcha-challenge kapag every time na attend tayo sa church. Una-una makikita natin yung needs ng church. Tapos, yung second doon is yung talent na binigay ng Panginoon sa atin. For example, pag binigyan naman tayo ng talent ng Panginoon na kung paano
how to handle children. O, so makukumit tayo ng pagtuturo sa mga bata. Makikita natin yung needs ng ng sa Sunday school teacher kasi kailangan talaga ng Sunday school teacher. Di naman tayo kumukonti kaya dumadami tayo. Kaya makikita natin yung needs ng pagtuturo. Tapos yung second yung sa pag-aawit, 'di ba? So makikita natin kapag mayroon naman tayong naitatagong mga boses, may mga naitatago po kayong boses, mai-encourage tayo na magko-choir. So yung isa pa doon is yung mai-encourage din tayo sa pagkukumit lalo na sa mga givings. Makikita natin yung needs ng church, lalong-lalo na sa financial. Makikita po natin yung kalagayan ng pangangailangan ng simbahan. Yun po yung kapag every time na mag-church tayo, basta doon tayo tumingin sa sa positive. Wag tayo minsan kasi kapag may mga naririnig ako na ayokong magsimba kasi nandyan si ganyan, nandyan si ganon. Pero kapag doon tayo sa positive lagi. Kasi ikaw rin lang lugi, nagpaganda ka, o nagpagwapo ka, tapos yun lang din yung makikita, di ba? So, ang iisipin natin, yung salita ng Diyos yung pupuntahan natin. Kaya, yun po yung makikita natin yung needs kapag ang titignan natin ay sa positive way. Pero kapag once na titignan natin yung sa negative, syempre, wala tayong makikitang pangangailangan. Kaya yun yung importance ng pag-a-attend ng simbahan. Doon tayo may encourage tayo. Tapos magkakaroon lalo tayo ng commitment para sa Panginoon. Kaya yun po, maraming salamat. Attending church services ay ma-encourage ka to stir up the gift na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi bawat isa sa atin mayroong gift na ibinigay ng Panginoon. Yan, so diyan natin magagamit yung ibinigay niya. May stir up po natin. And then yung sinasabi niya kanina, yan, meron ka talagang makikitang positive, meron ka rin talagang makikitang negative. Pero kung meron kang salita ng Diyos na napapakinggan, kahit makita mo yung negative side, yan, mag-a-act ka pa rin ng tama. Yan, dahil sa salita ng Diyos na napapakinggan mo. And mag-a-act ka pa rin ng tama. Okay? Yan, kasi hindi pwedeng hindi mo makitin. Meron at meron pa rin yun. Pero yun nga, makakatulong yung salita ng Diyos na napapakinggan natin and para kahit nakita mo yung negative side and positive pa rin yung act mo. Okay? Yan, pakinggan naman natin si Robbie May kasi dalaga na to. Hindi na kiray. Hello po, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Sa akin po, totoo po yung mga sinabi po nila na napaka-importante po na dapat lagi tayong na-attend sa church services. Kasi po, doon po tayo na-encourage. At yun nga po yung sinabi po ni Pastor kagabi na alam po ng Diyos ang pangangailangan ng anak niya. Kaya, meron pa akong sinulat dito na sabi, ang pagdalo sa simbahan at pakikisalamuha sa pananampalataya ay nakakatulong sa pagpapatibay ng pananampalataya. Yung pag-attend po natin ng church at pag-encourage po natin sa ibang believers, ay nakakatulong po yun sa atin sa paglago po natin at pag-increase po ng ating pananampalataya. Yun lamang po. Amen. Yan. So, nakatulong to strengthen our faith. Yan yung salita ng Diyos. Napapakinggan natin ang yung fellowship natin with the other believers. Yan. So, yun. At nawala na talaga. Tuluyang nawala yung mga kasama nating mga kalalakihan sa Google Meet. At, yan. Si Mark pala. Nag-iisa pala. Ito pala si Mark. Sir Mark. Ayan, good morning po sa tayo pong lahat. At yun nga po, yung about sa topic yan is it's all about church attendance, commit to attend church attendance na kung saan sabi nga po ng mga hosts sa mga every morning devotions na kung saan dito po tayo lumalago din and then dito rin tayo kumukuha ng natin, wisdom natin na kung saan pag once na meron tayong napakinggan na mensahe, ito ay siyempre
Siyempre, ito ay ating i-apply sa ating spiritual na pamumuhay na kung saan doon tayo ilalago sa ating spiritual na pamumuhay. So, yun lamang po. Amen, Sir Mark. At salamat po sa mga sharings natin. At salamat din po sa mga nakasama po natin sa Facebook Live. I hope na sa mga na-share po namin mula sa mga hosts, sa mga viewers natin ay naging blessing po sa inyo ang umagang ito. At sa mga dumagdag na mga viewers natin sa Facebook Live, din na namin kayo maisa-isa. Anyways, good morning po sa inyo. Wag po natin kalimutan yung activity po natin ngayong araw na ito. Meron po tayong saturation. And dito po tayo sa church makikita-kita. 8:30 po. 8:30 po ang alis po natin. And then in mga Bible studies po natin, huwag po natin kalimutan mag-tune in every day sa ating mga morning devotions. Okay? And that will be all for today. And Ma'am Virgie, please close us in prayer. Okay, let's pray. Dear God, Heavenly Father, Lord, salamat muli sa aming napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat, Lord God, sa grace ninyo na nagpupush sa amin, Lord God, to keep going and serving you at maging blessing sa iba at mag-impart, Lord God, patungkol sa church attendance, commitment to attend church attendance. At ganun din po, Lord God, sa araw na ito, we come before you na humingi po na kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. I pray na you continue, Lord God, to humble our hearts lagi sa paglilingkod and ganun din po sa mga nakakapakinig sa devotion na kausapin niyo po sila to commit, Lord God, sa church services, to attend church services ng Wednesday, Saturday, and Sunday. And I pray also na maging kagamit-gamit ang bawat isa at maging blessing po kami sa pagdi-disciple sa family namin at hanggang sa dito sa church, Lord God. I pray na ma-fulfill po yung purpose ninyo, exhorting one another, ayun nga, loving one another, Lord God, and sharing burdens. And so we lift up unto you, Lord God, yung mga concerns namin. And ganun din po, Lord, sa mga sa activities na gagawin namin today. I pray na kayo po ang kumilos sa bawat isa. Bigyan nyo kami ng kasigasigan, Lord God, sa area, sa pagsusoul winning. And ganun din po, Lord, sa pag-visit hanggang po sa, yun nga po, pagdadala ng bisita, Lord God. And hanggang sa ma-fulfill po, Lord God, yung purpose ninyo is a great commission. And Lord, we commit everything unto you this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. Thank you po. God bless. Thank you. Bye. Bye-bye. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden. I
protect you.